Ang balita ko, pre, hanggang ngayon yung mga team principals, kahit nga si Max parang nabasa ko, tuloy-tuloy ang lobbying pa rin nila. Kahit natutuloy na yung mga karera, kahit umuusad na yung season, behind closed doors, lumalapit pa rin sila sa FIA. Sumusubok pa rin, naglalobby pa rin sila for changes. Totoo ba yun? Totoo. Naalala ko na naman yung isang meme na nakita ko sa mga pages ng F1. Ano, Di ba, nag-retire si Max sa China. Oh. Sabi ng engineer niya, Max, please retire the car. Please retire the car. Tapos sabi ni Max, I might as well retire from this fucking sports. Talagang frustrated na yung Mang Max F1 husband niya yun Si GP, di ba? Engineer. Totoo yung sinabi mo na until now, may mga drivers pa rin na very vocal sa kanilang dissatisfaction for this new regulation because of their struggles sa energy deployment. Siyempre, hindi sila nananalo. Natural na magre-reklamo yung mga yan. Yeah. And siyempre, si George, di ba? I like this car. Totoo. Pag nananalo ka, okay sa'yo yung bagong regulations, di ba? Okay naman wala namang problema sa regulations Pero sa tingin ko, mahihirapan. Mahihirapan yung mga drivers, even yung mga team principals to convince yung FIA na baguhin. I think from our discussion earlier, nasabi natin na talagang na-achieve ng FIA yung kanilang objectives for this changes sa 2026. More overtaking, more actions, make the race closer, di ba? At the same time, na-address nila yung kanilang goal to be more sustainable. Kasi it doesn't make sense na kung lahat ng tao nag-drive na ng mga lumilipad na kotse, tapos yung Formula 1, di gulong pa rin. Yeah. We have to make some adjustments sa advancement din ng technology. Wala na tayong magagawa. I know, mawawalan ng mga fans yung Formula 1, especially kung fan ka nung panahon ng V12 engine, nung panahon ng V10, na gasolina pa talaga yung ginagamit. Pero sa ngayon, since na talagang hybrid na tayo and then we are gearing towards electrical cars, siguro, we have to adapt din sa panahon. Siyempre, mga race car drivers, yeah, you can complain nga, pero I think they also probably talk amongst their bosses, their teammates, na kung hindi man mabago this 2026 season, yung mga nire-request nating pagbabago, dapat we still do our best to extract every bit of power sa mga kotse natin ngayon and still race. Hindi naman pwedeng sobrang reklamo mo and then you just quit. Tingin ko wala rin naman sa mga driver na talagang mag-quit dahil lang naiinis sila sa kotse nila ngayon. I think mga professional yung mga yan. Bata pa lang, competitive na yung mga yan, lumalaban na yan, the drive yan, always to win. So kahit ano nga sigurong ibigay mo sa kanila, siguro naman talaga, kahit mahirapan sila, ipupush pa rin nila para manalo. And for me, medyo nonsense din yung mga reklamo na yan kasi hindi naman kasalanan ng Mercedes, ng Ferrari na ginawa nila yung homework nila bago mag-start yung season. Yes. Nagkaroon ng enough na time yung Mercedes to develop their own power unit. Nakakita sila ng loophole. Kaya nga, yung sinasabi ng iba dyan na by June daw, magkakaroon ng FIA investigation to decide on the 18:1 compression ratio. I think, nag-agree ako kay Toto Wolff na kasalanan ba namin na nag-innovate kami? Ito yung ginawa namin na innovation, that's why nagkaroon kami ng advantage. Hindi na namin kasalanan kung yung Ferrari or yung Honda and then Audi hindi ito naisip, di ba? So kumbaga, hindi naman namin kasalanan na mas nag-prepare kami. Di ba, ang sabi mo, ang Mercedes ata, 2025 pa lang, naghahanda na para sa 2026 habang lumalaban sila ng 2025. Behind closed doors, nag-i-innovate na sila. Sinusubukan na nila kung paano nila i-approach yung bagong regulations sa susunod na taon. Correct. I think sa ngayon, there's no need to change yung pinaka-major na part ng regulation na to. Like yung Ferrari, yung kanilang maliit na turbo, di ba? Anong gagawin ng ibang teams? Magre-reklamo din sila doon. Di tuloy-tuloy na yan. Baka maging slippery slope yan. Magbukas ng bagong can of worms, ika nga, di ba? Na parang lahat na lang nang irereklamo, papalitan nila yung rules hanggang sa lalo pang sumuangit yung maging end product, which is yung F1 racing na na-enjoy ng mga tao. Ako personally, na-enjoy ko yung dalawang karera so far.
hindi ko masyadong ramdam yung sakit sa ulo na sinasabi ng mga drivers. Ang nakikita ko lang as a fan, o siguro iba-iba ang pananaw natin sa karera. Pero ako personally, pre, pag pinapanood yung karera na, excite pa rin ako eh. Lalo na, ang daming pabalik-balik na ganun. Hindi na laging, alam mo na kung sino mananalo lagi, alam mo na kung sinong kulelat lagi. Ngayon, may mga humahabol na sa gitna, mga kulapinto. Akalain mo bang pupunta sa top 10 ng ganito kaaga? Di ba? Race number 2, nasa top 10 na. Masarap yun para sa aming mga fans din. Yeah, kasi yung unpredictability ng mga karera, yung mga actions, it increases yung entertainment value ng sports. Malaking bagay din yung sasabihin ng Liberty Media, yung may rights sa pag-broadcast ng Formula 1 sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi sa kanila, tumaas yung rating natin. So, Yes. I would rather not change yung mga regulation na to. It's working. It's working and marami tayong na-attract ng mga bagong mga fans. Yes. Diba? And ito talaga yung purpose din naman ng FIA, ng Formula 1 management, and then even yung Liberty Media to attract talaga yung mga bagong fans ng Formula 1 for them to learn about the sports. And then, of course, kapag nanonood sila talagang entertaining. Hindi tulad dati na parang kung ano yung pwesto sa qualifying, yun na lang yung magiging pwesto sa race, di ba? Snooze fest na. So, syempre, huwag natin kalimutan na itong F1, they're also in the entertainment industry. Siguro, nung simula, ginawa yan para sa mga pure car enthusiasts, mechanics talaga, mga experts talaga. Di ba? Siguro before, maybe, pero it has evolved now to an entertainment sport. If they want to go global, dapat mas masaya panuorin para sa mas malaking audience. Hindi lang dun sa Exactly. mga super pure experts sa kotse. Kaya rin nila ginagawa yan. Isa yan sa mga kino-consider din ng mga rule changes, kaya nila ginagawa yung mga ganyan. For me, I'd rather retain kung anumang regulation na meron ngayon and then let the drivers adjust. They are being paid for it. Let the team find new ways to innovate, to upgrade. Who knows, it could raise the level of innovation din. It could force the teams to think harder. Baka may mapiga pa silang mga ideas kung paano nila iaangat yung mga kotse nila. Mismo.